Welcome back mga guys. Ang i-repair natin ngayon is Compass TP-Link AEP110. So ang problema nito mga idol is hindi na siya nagpa-power on dahil nag-grounded siya. Dahil yung kanyang POA mga idol is pinasukan ng maraming langgam sa kanyang butas. Kaya nag-short yung POA tapos nadamay yung ating compass. So dito dumaan yung maliliit na langgam mga idol dito sa may butas na ito. Dito dumaan yung maliliit na langgam. So nung dumami na talaga sila mga idol sa loob is nagkaroon na ng shortage sa ating POA. Kaya may nag-spark dito banda. Ayan, nag-spark dito. Tapos yung compass natin is naapektuhan siya kasi hindi na siya umaandar. So bubuksan lang natin mga idol para ma-check natin yung sa loob. O para ma-try natin siyang i-repair. Para mabuksan natin ito mga idol, kailangan natin tanggalin yung kanyang bolt dito sa sa dalawang poste ng antena. Ayan o. Kailangan lang natin ikutin ito para matanggal. So ito mayroon ito siyang gasket dito mga idol. So kailangan nilang itulak ito. Kailangan nilang itulak pag ganyan para umurong yung dito. Tingnan pag itulak ko. Ayan. So pag natulak niyo na is bubunutin niyo lang. Ayan, meron siyang gasket sa loob. Tanggalin muna natin ito. So after ko siyang i-check mga idol, itong pesa na ito ang mayroong tama. Itong diode bar. Itong pesa na ito mga idol is lumubo siya. Lumubo siya sa gitna mga idol. So ito yung ititis natin kung shorted ba ito. So ito yung gagamitin nating tester mga idol. Ang tester natin is Aneng ang brands mga idol. Sa mga gustong bumili ng ganitong tester mga idol, mayroong link sa baba ng description para mabili ninyo. Ito yung pinakamagandang digital multimeter para sa akin mga idol. Dahil kompletong kompleto. Mayroon siyang auto mga idol. So ilalagay natin siya sa auto mga idol. And then yung red probe lagay natin siya sa ground. Ayan, so shorted yung ating diode mga idol. So kailangan natin tanggalin ito mga idol para mapalitan natin. So, tatanggalin natin ito mga idol, din susubukan natin ipalit itong nasa scrap board natin, pero magkaiba lang sila ng code. Itong ipapalit natin G1266, ito G2046 itong Lenovo. So pag natanggal natin ito yung ipapalit natin kung compatible ba sila, compatible ba, dahil ito iba yung kanyang code number. So yung solda na gagamitin natin mga idol is ito T12. So meron din tayong link nito sa baba ng description mga idol para sa gustong bumili nito. Ito ay 12 volts lang na soldering iron mga guys. Mabilis siyang uminit.
Available po siya sa Shopee mga idol. Mayroon siyang link sa baba ng description. Ayan, mainit na masyado mga idol. So yan mga idol, natanggalan natin siya, pero mahirap siyang tanggalin mga idol. Hindi basta-basta natutuno yung kanyang lead, kaya kinailangan kong tanggalin yung aluminum capacitor niya bago ko tinira ng blower, dahil masisira ito pag hindi natin tinanggal. Dahil masobra niya ng init, maglobo yan siya. So kinailangan ko tanggalin mula dito. Ayan, ito yung galing. So ang sunod nating tanggalin is yung pangpalit natin mga idol. Pero bagong lahat, titesteran muna natin kung nawala na ba yung kanyang shorted. Lagyan natin siya sa diode mode. Ayan mga idol, wala na yung kanyang shorted. So kailangan natin tanggalin yung pangpalit natin dito. So susubukan lang natin kung maging compatible sila, dahil magkaiba sila ng code number. Pero ito TP-Link din ito siya na EP110. Itong kakahuyan natin. Okay, ayan mga idol, so nalagay na natin yung kailangan nating ilagay, yung ipinalit natin. Pati yung tinanggal natin na capacitor is nabalik na natin. So try na natin siyang testeran kung wala na ba yung shorted. Wala na ba yung shorted niya. Ayan, wala na mga idol. So try na natin siyang i-power on. O saksak na natin siya sa kanyang POA dito. So ito ang kinahuyan natin mga idol, is sira na rin ito siya. May tama rin ito siya ng ulan. So pag naayos natin ito mga idol, pag gumana ito siya, save na tayo ng 1,000 plus para sa bagong TP-Link. Yan, so try na natin siya mga idol. Okay, ayan. Gumana siya mga idol, umandar na siya. Ayan, oh. Pasok natin dito para klaro yung light niya. Ayan. Tingnan niyo mga idol, gumana na siya. So nakasave na tayo ngayon ng 1,000 plus para sa bagong TP-Link AFP110. So hindi na natin kailangan bumili ng bagong TP-Link dahil naayos natin yung sira nating TP-Link. So ito mga idol, hindi ko na ito siya nadala dahil tinamaan talaga ito siya ng ulan. So mayroon pa tayong napakinabangan dito dahil yung pisa dito natin nakahoy. So kahit magkaiba sila ng code number, is naging compatible naman yung diode dito na pinalit natin. So ito matagal talaga siyang tanggalin sa una mga idol. So ginamitan ko talaga siya ng blower. So ang blower na gamit natin is Gordak 850. So sa mga gustong bumili ng mga piyesa na ito, or ano yung gamit na ito, yung blower natin na Gordak 850, meron siyang link sa baba mga idol. Ayan, so tignan natin mga idol kung lalabas yung kanyang SSID. Ita-try natin. Ngayon mga idol, dahil isa lang yung cellphone ko, is ito rin yung ginagamit ko pang video. So kailangan nating makat yung video natin. So try nating i-search yung kanyang SSID kung lalabas.
Ayan mga idol, ito yung kanyang Isis ID, itong app ng Peace Wi-Fi. So yan yung kanyang Isis ID. So lumalabas na rin yung kanyang Isis ID. So hindi tayo makaka-connect dyan mga idol dahil wala siyang net. So may mga TP-Link kasi na hindi basta-basta kumukonect pag wala siyang internet. So mag-obtaining IP address lang siya. So kailangan muna nating makasaksak ng internet source sa kanyang LAN dito sa kanyang POA para makakonect tayo. O kaya mismong sa Peace Wi-Fi natin i-connect itong ating Compass para makakonect tayo. So hanggang dito na lang yung ating video mga idol. Sana ay nakatulong sa inyo ito sa mga may sirang Compass ng Peace Wi-Fi. So madali lang naman ito. Kapag wala kayong makahuyan na ganito mga idol, pwede niyong orderin ito sa Shopee sa online. So ilalagay ko yung link ng pisa na ito sa description ng video na ito para mabili ninyo sa mga gustong bumili nito. Ito kasi mga idol, ito naglobo siya kaya siya hindi umaandar. So buti meron tayong scrap na kahuyan natin. Pero pwede natin ito mabili sa Shopee. So ilalagay ko lang yung link ng pisa na ito para mabili ninyo. Pati itong ating multi-tester or digital multimeter is ilalagay ko yung kanyang link para mabili ninyo. Pati yung ating solda na T12 na 12 volts ilalagay ko yung link para mabili ninyo. Ayan. So maraming salamat ulit mga idol. Sana ay nakatulong sa inyo ang ating video.